Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Ay, belated happy birthday, Atty. Enzo Recto. Oo, birthday pala niya nung 10. Muntik din at pala siya masabay sa mahal na pong Jesus Nazareno, no? Magbigay lang ko tayo reaction dito. Ano to eh? Kibuloy, isusuko ba ng Pilipinas sa Amerika? Vlog ho ito niya, no? Kakopi. Meron palang ano si Kakopi. Ngayon ko nakita tayo si Kakopi. 228 subscriber. Marami pala. 228K. Oh. Tsaka ang views nito eh 11,000 views. 17 hours ago lang po ito, no? Magbigay lang ako tayo rito ng reaction, no? Dito ay hindi pa verified ito na medyo dihado daw po ang lagay ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa law enforcement authorities, no, ng Estados Unidos. Yan yung mga unverified reports, so medyo nanganganig daw po itong si Kibuloy. And ngayon, 1 week after COVID, lumabas itong balita na ito na ang DOJ, as expected na COVID, naka-standby lang sila. Naghihintay lang sila ng abiso mula sa Estados Unidos, no, kung ano ba, hihingiin ba nila ito si Kibuloy. Kaya mga tanong ngayon, isusuko ba ng Pilipinas si Kibuloy sa Amerika, si Pastor Apollo Kibuloy, dahil may kaso po ito na nakabitbit dyan sa Estados Unidos at nakasama po siya sa idineklara na wanted po sa Amerika. So ang tanong, tulad nga ng mga reports na kumalat na last week na verified naman po itong mga reports na ito na medyo dihado daw po yung Bibigay ko tayo ng reaction dito mamaya, no? Tuloy. estado ni Kibuloy. Ito, bago itong balita na ito, kanina lang po yan, ang headline na nito ng Politico.com, no? Will Kibuloy face U.S. Justice? Philippines committed to extradition treaty with United States. Ayan na. May extradition treaty po tayo. Kung halimbawa, meron pong nagkakasala mula sa isang bansa at kinakailangan pong ibalik doon sa bansa na yan o dalhin doon sa bansa na yan sa visa po ng extradition treaty, wala po magagawa ang Pilipinas dyan. Kinakailangan sumunod kasi signatory tayo dito sa treaty na to, dito sa kasunduan na yan. And if ever na humingi na ng tulong itong Estados Unidos sa Pilipinas, sa Amerika, no, sumulat na ito at hingin si Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanong dyan, ibibigay ba ng Pilipinas? Dalawang tanong yan eh. Ibibigay ba ng Pilipinas itong si Pastor Kibuloy sa Amerika para sumagot sa mga kasong isinampa siya doon? At pangalawa, makikita pa ba si Pastor Apollo dito sa Pilipinas? No? Susunod ba ito or paano ba yan? Magiging bantag ba yung peg nito? Etc. So yun yung mga tanong na lumulutang-lutang ngayon. Anyway, sige, pag-usapan natin yan kasi sa balita nito, parang sinasabi na noon pa man, isang posisyon ng Pilipinas pagdating sa extradition treaty, no, sa Estados Unidos. Even during the administration of former President Duterte, isa na po yung point, isa na po yung stand ng Pilipinas pagdating sa extradition treaty. Yun na lang, very close sa presidente. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, kaya hindi basta-basta nagagalaw. Si Kibuloy, masyadong high-profile criminal yata ito eh, di ba? Tuloy. During the previous administration, pero iba na ngayon kakoping, ibang administrasyon ito, so medyo challenging yan para sa camp ni Pastor. In a consistent posture spanning two administrations, the Department of Justice has committed, yan na, nangako po o nagko-commit ang DOJ na makikipag-cooperate po sila sa United States kaugnay po sa kaso laban kay Kingdom of Jesus Christ founder and televangelist na si Apollo Kibuloy. Yari, ang DOJ, kakopi, nakangako sila na makikipagtulungan sa Estados Unidos. DOJ. Ganyan lang tayo. So nangangako pala ang DOJ na makikipagtulungan daw siya sa Estados Unidos tungkol dito sa kaso nitong extradition treaty o itong si Kibuloy, no? May pinirmahan naman ho talaga di ba? Meron talagang extradition treaty, ano? Ngayon, bakit kailangan pang mag-request? Bakit? Kung talagang makiki-operate ang DOJ, bibigay na nila. Wanted na di ba? Bakit kailangan pang may extradition, magre-request pa rito para ano yun, no? Hindi ko makuha. No, mga boss?
Kung kaibigan ka na bansa ng Amerika, di ba? Gaya niyan, tumutulong sa atin ang Amerika sa West Philippine Sea. Oh, wanted na nga sa Amerika to. May nagawang kasalanan to sa Amerika. Oh, nandito, alam na alam. Ayan nga, meron pa siyang programang SMMI, ha? O, ba't di ba ibigay? Oh, total, makikipagtulungan lang din daw man sila. Baka mamaya, maging bantag pa yan. Ha? Biglang makatakas. Oh, di ba? Tsaka, ayan na, problema dyan, mga boss. Si bantag nga, di mahuli-huli. Oh, di ba? Samantalang, alam na parang halos 100% na nababagsak ang warrant of arrest, hindi pa nila pinostihan. Ngayon, nung bumaba na yung warrant of arrest, saka ngayon nila hinahanap. Saan? Hanggang ngayon, hindi pa ho nakikita. Meron pang reward na sinasabi, 3 milyon daw. Kung sino man ang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Bantag. Oh. Si Bantag yun. Si Kibuloy pa kaya? Ako, tansya ko mga boss. Mahihirapan ho sila kay Apong Tedson. Kasi, kung talagang aanhin to, bakit, ano ba meron dito? Kikibuloy. Maliban na nga yun, yung kaibigan siya ni Duterte. O, di ba? Yun lang masasabi ko diyan mga boss. Makikipagtulungan. Ibibigay daw, sabi nga nito, ibibigay na daw makipagtulungan daw ang Department of Justice sa FBI sa Amerika na i-extradite ito si Kibuloy. Ibibigay nyo na habang maaga. Baka mamaya mawala pa yan eh. Unang-una, si Kibuloy, mahiwaga yan. Remember, he owned the earth. Kanya raw ang universe. At meron siyang mansyon sa langit. Oh. Isang nyo hahanapin niya kung nagtago sa universe yan. Si Bantag nga lang, nandito lang sa Pilipinas, di nyo pa makita eh. Sige, bulog pa, ha? Dapat to, talagang sa ngayon pa lang, para pakita naman natin sa hindi na tayo, parang, kumbaga sa may kusang palo ang Pilipinas na talagang tumutupad sa mga usapan, lalo-lalo niya mga extradition treaty na yan. Ba't kailangan pa mag-request? Tsaka nyo pahahanapin ngayon si Kibuloy? Pag nandyan yung request, parang kagaya rin si Bantag. Tsaka nyo pa, pwede, pupostihan nyo lang, pag lalabas na yung warrant of arrest, hindi na kayo nahirapan. Hinintay niya, parang yung nga nangyari doon kay Bantag eh. Nung nandyan na yung, tago ka na, lapit na lumabas ang warrant of arrest mo. Lalabas na. Ganun yan eh. Ito naman, ito. Siyempre, alam na ni Kibuloy yan. Nag-request na ng extradition, nag-request ng Amerika. Tatago na siya, di ba? Sa dami ng pera ni Kibuloy, di ba? Baka pumunta na siya sa China, pwede rin, di ba? Ganun po yan. Hirapan po yan. Ako, sa tansya ko, sabi ng Pilipinas, bibigay namin kung makikita namin. Diba? Pag nahanap namin, bigay namin. Paano mo hahanapin kung sila rin ang nagtatago? Di ba? Anyway, madaling hanapin si Kibuloy kung tutuusin mo dahil meron siya kingdom. Yun ang nangyayari riyan. Yung kingdom niya ngayon paralyzed na. Hindi naman yan susuko eh. Hindi naman niya susuko eh. Akala niya susuko si Kibuloy, hindi. Appointed son yan eh. Pero yan, kung totoong ikaw appointed son, hindi mo nang hintayin pang arestuhin ka. Bagay, ang Panginoong Jesus, inaresto. Pero, hindi nang laban. Walang si Panginoong Jesus eh. Hindi siya lumaban eh. Lahat ng pagkakataon binigay sa kanya para ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Hindi niya ginawa eh. Pero si Kibuloy, tambak nga po, nito? Ang abogado nito, oo. Pero yun lang, isa na tanong talaga rito, ikaw ba normal?
Dapat, ganun lang. Baka hindi siya Senado. Ito yan. Hindi siya Senado, hindi nila hindi haharap to, patatawag sa Senado. Ewan ko lang, sana mali ako. Sana mali ako. Ito nang Enero yan, di ba? At yun nga, patatawag na sa Senado at iimbestigahan na siya. Kagaya ng ginawa kay Senyor Aguila, yung reincarnation ng Santo Niño. Ito naman si Appointed Son. Halos parehas lang po yan. No? Mas lamang lang to si Kibulog dahil sa dami yung nito eh. Dami yung, yung si Aguila, kunti pa lang ho nagagago noon. Oo. Ito, nasa dami na eh. Oo. At ito eh, marami nang naisubing abuloy. Di ba? Ito lang sa akin mga boss, no? Itong si Kibuloy na to, alam na alam naman niya eh. Sana mali ako. Pero palagi ko, alam na alam naman niya na nanloloko lang siya eh. Na siya appointed son. Alam na alam naman niya na nanggagago lang siya. Na napahinto niya yung lindol. Alam niya lahat yan eh. Na puro kagaguhan ang sinasabi niya eh. Oo. Ano pa yung sinasabi niyan? I own the earth. Meron akong mansyon sa langit. Hawak ko ang inyong kaluluwa. Oo. Normal ka ba? Ha? Alam mo sa sarili mo na isa kang may sapak ka talaga sa totoo lang. Oo. Sabi ko nga, di ba? Pag tinignan na psychiatrist at ganito sagot nito, timbuang to. Siguradong sasabihin to may tama sa tuktok. Oo. Ba, mga boss? Yun nga. Kaya ho yan, hindi ho yan Ito tanong ko mga ka-warriors ha. Sa palagay ninyo, haharap ba yan sa Senado? Sa investigasyon? Sa mga akusasyon sa kanya ng kanyang sariling mga miyembro? Yan. Ipit na ho yan. Oo. At yan, parating ang sinasabi, parang sindikato yan eh. Untakin mo, pahihingin mo ng abuloy yung mga tao kung saan lugar, pati sa ibang bansa. Diba? Nahuli ka na nga. Nagkaroon ka na ng kaso. Dahil doon sa kalokohan mo. At yan, kung ako kay His Excellency, hindi ko naiintayin pang yan. Ulihin nyo na yan, bigay nyo na dun yan. Total bibigay nyo rin pala bakit pinagtatagal nyo pa yan? Ba't hintayin nyo pa extradition re-request pa? Diba? Bibigay nyo rin. Kakalat pa rito yan. Diba? Nakapagkalat hanggang sa nasara yung kanyang istasyon na Mamamay, truth doesn't matter. Diba mga boss? Yun yan. Ay, meron ho ako, mag-joke ho tayo ha. Meron nung nagtanong sa akin kung ano ang pagkakaiba ng opinion at saka konklusyon. Hindi ko nasagot eh. Kasi bubukas ka pa ng diksyonaryo, di ba? Pero nasagot to nung aking friend. At ay paliwanag niya sa akin. At yun palang ibig sabihin nun, no? Kung anong pinagkaiba ng konklusyon at opinion, no? Kakakalkal dito sa aking cellphone. May nakita ho akong ibang kasagutan. Yun yung kasagutan nung nung kasagutan ho ng friend ko na si Friend Jane. Magkaiba ho. Pero ito ho, mas maigsi ang kasagutan. Ng pagkakaiba ng konklusyon at opinion. Ito. Magaling to si Tekla eh. Kaya lang si Tekla hindi ho sumikat masyado eh. Pero naging bata ho ni Willie Rebelliam eh. Siguro hindi niya talaga kapalaran na. Pero magaling ho siyang komedyante, no? Kasi para mapatawa mo ang isang komedyante, magaling ka. Napatawa niya si Willie. Pakinggan niyo ho yung pagkakaiba ng konklusyon at opinion para kay Tekla. Ito ho. Ano ibig sabihin ng conclusion at saka opinion? Ano daw ang ibig sabihin ng conclusion? Ang ibig sabihin po nun tayo, ang conclusion at saka opinion, between conclusion and conclusion,
hindi ka makakapasok. Tama. Conclusion. Ayun. Tama. Ang opinion, pwede ka pumasok kasi opinion. Galing. Ayan. Ano ibig sabihin ng conclusion na Ang tawa ni Willie Revillames agad eh. Yun pala ang ibig sabihin no, na konklusyon, hindi ka makakapasok kasi nga naka-close eh. Ngayon, kung opinion, makakapasok ka kasi nga open. Pinadala ko po kay Friend Jane, natawa siya eh. Oo. Pinadala ko dito sa mga ibang subscriber ko. Natawa sila dito sa joke na yan, no? Magkulabo tayo yung tungkol sa mga ang dami niyong comments eh. Yun yung tungkol sa sabi ni Digong, holy man daw siya. Oo. Lagi ito si Kibuloy. Ipit na ho to, mga boss. Ako tansya ko lang ha. Alam niya, sarili niya na ginagago niya ang mga tao. Oo. At imposibleng maniniwala si Duterte sa pinagsasasabi niyang si Digong, ay ang si Kibuloy. Duterte pa! Wais si Duterte. O, diba? Pero kung mabait ka sa akin, sige, pamabayaan kita. Parang ganun din yun. Yung tag dito. Yung sinasabing war on drugs niya. O, diba? Sinasabi, siya pala ang lord ng all drug lords. O, diba? Basta kampi tayo, sige ka. Pag hindi, uli kita. Ganun lang ho yan, mga boss. Yan ay style, diba? Anong palagay mo kay Digong? Bobo? Maniniwala sa pinagsasabi mo? Baka pwede kung may night duty. Ay nako. Mag-collab na po tayo mga boss, ha? Mag-collab na po tayo. Eto. Jab Alvaro, shout out. Good day, Sir Roque. Welcome to the club, Jab Alvaro, ha? Pakitang tao lang yan ni Duterte. Sagad sa buto ang kaitiman ng budhi niyan. Okay, pero holy man na raw siya ngayon. Jab Alvaro, hindi na raw holy man. 3 beses na raw siya magsimba kada linggo. Ano ka nang kamuti nga? AJ Reyes, shout out. Huli na ang lahat, Digong. Binobola lang kayo niyan. Style yan niya. Paawa ipik. Gago lang ang maniniwala dyan sa kanya. Pag nagpadala ka sa style niya o naniwala ka sa kanya, sobrang napakagago mo na talaga. Kaya nga, kakausapin niya. Kung naman AJ, di parang sinabi mong napakagago ni His Excellency kung maniniwala siya sa usapan nila ni Digong, di ba? O, ganun yun eh. Kung tayo, hindi tayo naniniwala, mapapaniwala niya pa si His Excellency, di ba? Pedro Bourbon, welcome to the club. Huwag kang magbabalat kayo, demonyo. Kahit anong gawin mo, sa impyerno ang bagsak mo. Mukha mo pang nakakasuklam na magsama kayo ni Abuloy. Kalat ni Baya, shout out ha. Kalat ni Baya ulit o. Karaoke, sino bang chikas ang nagsasalita na yan? Uy, maganda kalat ni, kala mo. Hindi ko nga kilala eh. Bago lang yatang, parang bagong newscaster. Oo. Mukha yatang nakabatak yan ng bulbul ng kabayo. Hindi, malambing lang talaga siya. Sweet siya kalat ni. Ano ka ba? Kalat ni Baya ulit o. 12. Sa 10 sinabi ni Parin Diggs, 12 ang hindi mapagkakatiwalaan. Sang-ayon ako sa iyan, friend. Totoo lang. Jeng Ipa, shout out sabi niya. Kabaliktaran na naman yan. Kanino ba siya nagsisimba? Baka kay Satanas at Kibulog. Ang Diablo ay mahirap pagkatiwalaan. Sadyang mapanlin lang ang katulad niyan. Sa dami ng pinapatay at pari na minura niyan, ang dami na namang mangbang na maniniwala niyan, mapapaniwala niyan, sabi niya. Tsaka may di ba, sabi niya. Ngayon, pagpakita siya nagpupulburon. Mantalang
Sabi niya, wala yung pulburon niya. Parang pinagtanggol niya, nagpa-press conference siya. Halos pinagtatanggol niya si His Excellency tungkol doon sa pulburon. O, biglang kumakain siya ng pulburon. Naka-video pa. Ano ba yun? Ewan ko sa'yo, His Excellency, pag naniwala ka talaga dyan. Tapos, mother, pati daughter. Ha? Kalati Violet. Hello, Miss Akira Milus. You may have a blessed day, sabi niya. User, shout out. Paano naging holy man ang mamamatay tao? Ba mali ko sa kanya? Holy man daw siya, di ba sabi niya? Huli, hindi holy, sabi ni Ted. Oh. Sumagot si Ted. Oh, yun nga, baka tama rin niya. Baka malapit na akong maging holy man. Ha? Kasi huli na nga siya eh. Yun eh kung makakalapit kayo kay Digong dahil ang dami niyang armas, 358, diba? High power, ha? Ano to? Haba naman ito. Weirdest thing. Weirdest thing caught on camera. Welcome to the club. Ang iksi naman ng comment mo, ahas yan, sabi niya. Shervin Sapeda, my friend, shout out ha. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, ano na naman pong kaguluhan yan, Xerox? isa na naman pong kahindik-hindik at kakilakilabot na namang puro fake na news. Ang maniwala po dyan kay Ingkong Lubot, mas matindi po ang topak at sayad sa utak. Totoo yan, friend Shervin. Dami. Mga naniniwala naman sa kanya, yung mga miyembro ni Kibulog. Oo, yun lang yan. Kaya talagang sobra na to eh. Dapat talagang na to. Kumbaga sabi nga ni Fernando Po Jr., hindi lang puno na ang salop. Umaapaw na ang salop. His Excellency, kung nanonood ka ng pelikula ni FPJ, kailangan mo nang magkalos. Edward Patawig, welcome to the club. Alang kwenta, pinagsasabi ng mga lintik, sabi niya. Edward Patawig ulit. Wag mo na kasing i-content, boss. Alang kwenta. Pagtyagaan mo Quintin Labrador, welcome to the club. Sobrang baliw yang si Dutae, sabi niya. User, shout out Huli man, tambaloslos, sabi niya. Oh, yun nga, huli man, hindi holy man, ha? Tsaka gaganong-ganon, kakamot-kamot na ganyan. Sabi niya. Kinakausap siya, Kinakausap siya. Presidente yan, dating presidente. Cesar Garcia, shout out. Welcome to the club, Cesar Garcia. Tuliro na si Digonggong at mga kampon ng kasamaan. Talagang tuliro na sila yan. Itong January, pag walang nangyari ito, ewan ko na lang. Lito M, shout out Maniniwala ako kung magpapapako siya sa krus. God bless you, Karox. Naniniwala ka ba, Sir, kay Diggs? Yun na lang sagot ko ron. Nakakatawa. Leylay Chang, shout out. Siyempre, hindi kami pa maniniwala dyan. Lahat na sinabi ni Diggs, kabaligtaran. Galit daw sa droga, siya naman ang drug lord. Patay tayo dyan. Puro baligtad nga di ba? Friend Shervin ulit si Tia Delio. Ano yun, Sir Rox? Matapos niyang laitin at mura-murahin ang Diyos, ngayon biglang-bigla, sasabihin niya na isa siyang banal na aso. Tao! Nagdasal siya sa santong kabayo. Ano yun? Pati si Lord gagawin niya pa ring uto-uto. Totoo yan, friend. Si Lord po ay tunay na mapagpatawad sa taong tunay pong nagsisisi. Ano sa tingin ninyo? Tsura ba yan ng may pagsisisi? Kinam po eh. Hoy, Bisit, wag kami
Once a joker, always a joker. Once a liar, always a liar. Huwag mo kaming gawing mga syunga. Mabuti pa, mamundo ka na lang. Tigilan mo na pagkakalat ng lagim, buwisit. Mainit ang ulo ni Prince Sherwin. Arnold Puerte, shout out Xerox, Dingkong is a master of lies. Tuso, walang totoong sinasabi. Totoo, wala. Maliban na nga yung sabi niya. Huwag niyo akong butosan. Sabi niya. Because, I tell you people, huwag niyo akong butosan. Because it's gonna be bloody. Kikita ang purinarya. Yun nga nangyari. Yun lang ang tamang sinabi ni Digong. Oo. Libra Girl, shout out. Nakakilabot drama naman yan para paniwalaan sila ng tao, diba? Sa simbahan ng best friend niya, siya member. Bakit ngayon sa Catholic uusok siya doon? Ayaw niya sa Catholic, pinapatay nga niya sa Davao. Pinapatay nga niya sa Davao. Kaloka talaga na lang. Mambubudol na naman ang mad killer na yan. Galit si Libra Girl. Arnold Puertes, naging kulto na si Tatay Dig, sabi niya. Tagal na. Leylay Chang, enabler na kulto, sabi ni Leylay Chang. JP Morgan, welcome to the club. Mag-aagawan pa sila ni Kibuloy sa trono ni Satanas. Sheila Santos, shout out. Demonyo na yan, Karox. Di na magbabago yan. Wala na. Puno. Pag baluktot na, hindi mo na mauunat yan. Buti kung tandang puno na si Digong. Edna Rica Prente. Welcome to the club. Edna Rica Prente. Sino ang maniniwala sa kanya? Si Sarah. Maski anak nito, di maniwala sa pinagsasabi nito, sa totoo lang. Edna. Romulo Bumatay, welcome to the club. Huwag magtiwala dyan kay Duterte. Sino nga magtitiwala dyan sa pagmumukha niyan? Totoo. Arnold po si Diego, shout out. Baka naman, nagbabalak na ring magtayo ng sarili niyang rehilyon. Gagayahin si Kibuloy, mas malaki daw ang kita. Tomas Buenaventura. Welcome to the club, Tomas Buenaventura. Puro kalokohan, nambobola lang yan, niloloko mga tao. Mga DDS, hindi ko pa nakikinggan mga yan. Mga DDS, hindi ko pinakikinggan mga yan. Oo. Boyet Piña, Florida. Welcome to the club, Boyet. Sabi niya. Kunwari ng yan si Duterte na nagbabait-baitan kay BBM para maikondisyon niya ang kanyang pagtakbo sa Senado. At paglulusot si Duterte sa Senado, yari si BBM pati na ang kanilang yaman iinteresin niyan ni Duterte. Kaya pag nagpauto si BBM sa pagkukunwaring paglambot niya kay BBM, masasabi ko na talagang napakahinang nilalang ni BBM. Totoo yan, Boyet, Totoo yan. Pero tadya ko hindi siya lulusot. Kasi ang daming nakapaikot na advisor dyan isa lang naman nasasabihin na advisor dyan. Huwag kang syunga, tapos ka dyan. Elena Perez, welcome to the club. Iniiba ng demonyo ang style. Kung totoo sinabi ng Duterte, lahat ng kayaman niya ibalik sa tao at sumunod kay Kristo. Pwede, di ba? Elizabeth Iscareo. Good evening, Xerox. Wow na wow ang sinasabi nitong angkor nito na bumalik na daw siya sa pagka-holy man. Kailan kaya naging holy ang matandang devil na to? Ang isang demonyo na yan forever. Hoy, lulukohin nyo sarili nyo. Mga walang kwentang nilalang na sinasamba nyo. Mga kampon ni Satanas, kayo dyan. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi nito, di ba, Xerox?
Oo nga, tama yung balahibo ko nga, sabi ko sa'yo. User, shout out ha. Tama ka, Igan, holy man. Ang ano man, mahuli na nga yan ng ICC. Buti nga. Elizabeth Iscare ulit, oh. Ano itong sinasabi ni Digong na lalapit daw itong si Digong kay BBM para ipakiusap ang SMNI? Ibang klase din naman ng tirada ni Digong, ah. Kataka-taka. Anong pakulo ito? Sana maging tama ang maging sagot ni BBM dito na di may pahahamak ang ating bansa. Yun lang naman. Totoo. Pag bumigay siya dyan, tapos na. Pati ako, hindi na ako magka-topic ng politika. Gahanap na ako ng ibang topic, totoo yan. Elizabeth Iscari ulit, oh. Yan namang survey na yan, Xerox. Kahit minsan, sa edad kong ito, di man lang ako na-survey. Kaya di ko naniniwala dyan. Sila lang ang nagsusurvey niyan. Yung nagbayad na dapat papabor sa nagbayad. Totoo. Loloko tayo sa survey na to. Oo. Ako minsan gusto ko na rin maglabas na survey ko Nakamote, oh. Sumagot si Librado Ludovico. Shoutout Librado. Agree, Miss Elizabeth Iscare. Never nangyari sa akin yung survey na yan. No? Pero dyan kasi inaano Gaya sinabi ko Diyan isinusunod yung nagiging resulta ng eleksyon kagaya nung nangyari nung nakaraan. O, diba? Kung ano yung survey, yun ang lumabas Diba? Ang taki mo, pag samasamahin mo pa yung mga survey, yung mga number ng mga kalaban ni Marcos, hindi pa aabot sa ano ni Marcos. Ganon din kay Sara. Kaya yun ang lumabas. Within an hour, 20 million ang nabilang. Patay tayo dyan. At hanggang ngayon, hindi maipaliwanag. Pero San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Kanya-kanyang style lang po yan. Para-paraan lang po yan, Karox. Ni Digong balik. Pananampalataya. Nasa taong bayan na yan kung siya ay paniniwalaan sa ginawa niya sa ngayon. Sa ginagawa niya sa ngayon. Tanging Diyos lang ang nakakaalam, dasal, patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoong Diyos. Totoo yan. Jun Lagon, my friend, shout out Jeff Ramos na, shout out. Edelberto Asuncion, welcome to the club. Digong, 100% sira ulo. Ang sinang comment nito, malupit. Pia, shout out Pia. Huling buga na ni Duterte, sabi niya. Florentino Berdulo, welcome to the club. Son of the demon, sabi niya. Florentino Bendulo ulit, ICC coming here, Canor is waiting, ICC come here, Canor is waiting, dahil sabi niya, come, tuturuan kayo ng international law. Sabi niya, di ba, doon sa kanyang programa kay Ibulog, di ba? Librado Ludovico, baka huli, hindi holy. Oy, tandang butae, lukohin mo, lelang mong panot. Blessed morning po, Karox. Ito Rocky Warriors, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. God bless, Librado Ludovico. Sumagot si Danilo Santos, di na mawawala pagkasinungaling niyan, Boss Rocks. Totoo. Tanda na niyan. Kumita siya sa pagsisinungaling, bakit siya magbabago? Elvira Villanueva, shout out. Ngayon ka pa nagkaganyan, hipuin mo noo mo. May tumutubo na sungay at buntot ang nagbabaga na as yung mata mo. Sabi ni Elvira Villanueva. Danilo Santos, walang pagbabago yan, Boss Rocks. Baka naman pwede, weak leader nga si Marcos, bakit? Open naman si Marcos, kikipag-usap daw sa kanya. Lolita Ongsay, welcome to the club, Lolita Ongsay. Huwag nang maniwala sa kanya, puro buladas lang yan. Totoo.
Big bro, shout out big bro. Hindi nang ilabot, sabi niya. Ewan ko nga eh. Ang bangis talaga, no, di ba? Eduardo New. O kaya Edward Donyu. Welcome to the club, Edward. Sabi niya, baka banal na aso santong oyabak. Kakasawang pakinggan si Digong Nyong. Sinungaling at lukuhin mo yung luko-luko. Huwag yung saraulo. Lukuhin mo yung luko-luko. Huwag yung mga siraulo. Eli, shout out. Boss, sabi niya. Boss, baliw ang mga yan. Isang holy man at isang son of a God. Sino naman kaya si Sarah, boss? Son of the holy man. Daughter of the holy man. Okay na ako dyan. Ano ba? Dapat itong mga Duterte hindi na pumala. Pero kumita talaga. Laki na kinitinak. Milyon. Bilyon ng pera. Sa 6 na taon. Totoo. Lalaki ng mga confidential pa nila. No? Dapat talaga to mabisita yung mga paano sila yumaman. Dapat wala naman silang negosyo, di ba? Dapat malaman, maimbestigahan talaga kung ano, lahat puro sabi nga nung pamangkin niya si Noel Duterte, di ba? They live like king and queens in Davao. User ulit Correction po, hindi po holy man, kundi holy mau. Danilo Magno, welcome to the club. Maaari pinatawad na siya ng son of the God at ginawang santo. Pareho na silang dalawang mga satanas ba ito? Satanas. Librado Ludovico. Karox, kumakati lang ang tainga ko sa percent na yan. Budol-budol lang yan. Para i-condition ang mga taong tanga. Itong namang mga angkor na ito, hindi kaya naaalibadbaran sa kanilang mga sarili? Nga mga bagito di ba? Annalyn Flores, welcome to the club. Mga baliw lang maniniwala dyan. Daming baliw, Annalyn, problema Donald, shout out. Dolan, shout out Baliw po yung matandang yan. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Ganun nga Matatawa ka na lang sa inis. Renato Messina, shout out. Paano maging holy yung digunggong na yan? Disipulo ni Kibulugan yan. Na appointed son ng demonyo. Ay tayo dyan. Nga Julito Rubilo, shout out Very holy man daw si Duterte at madasalin. Natatakot na yan si Digong dahil dito sa lupa wala siyang ligtas sa kasalanan. Hoholehin na siya ng ICC. At sa taas, hoholehin din siya ni Lucifer kaya nagpapakabanal na kunwari dahil inuusig na ng konsensya ang sa mga kasalanan. Meron kayang konsensya yan, Julito? Amalito Himino, welcome to the club. Imposible, sabi niya. Ramon Bengyo, welcome to the club. Hindi holy man. Huli na siya ng mga kasamaang ginagawa niya. Huli na siya sa mga kasamaang ginagawa niya. Ayun, talagang huli man talaga siya. Sumagot si Normando Reyes. Retired daw siya. Baka naman retarded na itong si Digong. Pwede. Pwede yun. Bentore, shout out Talagang may sira sa ulo ang gago. Ay ko, ang lulupit nyo. Halata ba, Ben? Ako, tagal ko nang halata yan. Nakakampanya pa lang yan. Kako to? Ang klaseng to? Wala dahil naniwala doon sa jet ski, di ba? Okay na, Japan. Bandang uli sabi niya, jet ski, kayo, mga estupido. Ito gagawin yan.
It's a prank. Irene Cortelnac, shout out Tay, pakisabi kay Digong, ulul. Sapito. Parang si Satanas nung nililinlang si Jesus. Kung ano-anong pag-iibang anyo para maloko si Jesus. Ganon din si Digong. Nag-iisip ng ibang-ibang anyo para maloko tayo na taong bayan at maloko si BBM at mga taga-sunod nito. Totoo yan, Irene. Christian Chengnak, shout out Magpagaling ka, huwag mong biruin yan, pulmonya yan Oo. Magpa-check up ka doon sa talagang specialista tungkol sa ganyan sa pulmonya. Oo. Marami yan. Baka mamaya lumala, mahirap na. Oo. Killer din yan, nak Totong Gonzales, shout out. Good evening, Sir Rox. Nakakabigla naman, Sir Rox. Totoo po ba na holy man na yung patron nila? Hindi kaya holy water na iniinom niyan? Abangan po natin. Siguro bubula bibig niyan. Amen. Pelabot, shout out. Ganyan talaga demonyo, nagbabagong anyo para mapaamo ka. Yun nga yun His Excellency, dapat alam mo yan. Pero alam ni First Lady yan Bernardo Chansing, shout out Nagsisisi na ang demonyong Dutae pagkatapos mong gumawa ng mga krimen na pinaggagawa mo ay budol ka na naman. Stop ng mga pambubudol mo, Digonggong. It's too late to be a holy man. Bigti ka na lang. Namo rin. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi ka, Roque. Nung nabubuhay pa si Ka-Percy, sabi niya, lahat na sinasabi ni Duterte, puro kabaligtaran. Kaya huwag na tayong maniwala sa mga pinagsasabi nitong digong nyo. Hindi rin tayo dapat maniwala sa mga survey na yan. Puro fake news yan. Totoo yan. Dapat nga yan. Hindi pinahuhuli ng mga yan. Ang tayo magsusurvey sila sa 1,500 respondent tapos sasabihin nila, eto rating. Yung laking kabaliwan. Saan sila nag-survey ng 1,500 respondent? Aber, gago. Doon ibinabase yung survey nila sa 1,500 na sinurvey nila. Klaseng katangahan yan. Grabe naman yan. Tapos, ito naman kasi mga dapat sa mainstream media, hindi na pinapatulan yung mga survey na yan. Huwag na nilang inilalabas. Eto survey ng Police Asia, nitong Octopus. Ang daming survey film. Okinawa, Japan. Dapat yan, huwag na nilang pinapatulan yung survey na yan. Sa totoo lang di ba? Pag may nakita, yung mainstream media, pag may nakitang survey, lalabas, eto survey, iaano na sa mainstream media, eto ngayon na survey nitong Uto Arts, itong lahat, kung ano survey, wala na. Kinawa Japan, kain mo tubig. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo dyan. Friend Dolor, try mo contact siya. Sana wala Friend Amy, sana okay ka. Kasi imposible mga boss Dati once a week nagkakausap kami. Kung minsan naman parati siyang may comments sa vlog ko. Lalo na pag gusto niya magko-comment po yan. Ngayon wala talaga mas isa Kaya talagang medyo pati si Friend Shervin ganun din Hindi niya rin makakontak Friend Dolor, nandiyan kayo malapit kayo. Yung mga kakamping dyan sa Italy pakiano nga ako kung makakarating ho sa mga taga-Italia. May mga nanonood ho dyan itong vlog na to. Pakiano nyo pa si Friend Amy Bingson, kung kamusta siya, kung bakit. Ganun. Po, sana wala siyang problema. Jose Vivas, welcome to the club.
parang hindi na kapanipaniwala kung meron man siyang sasabihin o pahayag tungkol sa mga isyung kinakaharap ng ating bansa. Talaga, wala na. Yun na naniniwala sa kanya, yung kanyang tropa nila Kibulog, di ba? Bernardo Chansing, shout out. Simba-simba kunwari, hindi pwede ang kagunggungan at budol mo sa Panginoon, Jesus. Abuloy, kibulol. Alalayan mo sa simbahan ang demonyong kaibigan mo na demonyo. Galit si Bernardo Chansing. Oh. Shirley J. Sir, shout out. Ako rin karaoke, naninindig balahibo ko. Okay na dyan. Ang tibay din ng ano to, panga, no? Sa totoo lang. Wala mo nasabi niya yun. I am very holy man. Ted, shout out Ted. Pambirang digong to. Nakatuntong lang sa simbahan, very holy man na. Yung paringang sa simbahan na natutulog, di pa masabi na sarili nilang holy man sila eh. Ikaw pa, baka ang ibig sabihin ni Digong, holy man siya. Huwag kang mag-alala, Digong, malapit ka nang mahuli ng ICC. Ha? Eh, kinaya. Pambirang Digong to. Nakatungtong lang sa simbahan, very holy man na. Ah, yun ngang pare ngang simbahan na natutulog, di pa masabi na sarili niya na holy man sila eh. Yun nga eh. Ibang klase talaga si Tigunggong, oo, totoo. Ladies Anita, shout out ah. Good evening po, Sir Roque, watching po muna. God bless po. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit oh. Masama po pakiramdam ko po sa ngayon po. Pasensya po muna po pero manonood po ako everyday po. Okay. Pa-check up ka. Evelyn, shout. Yeah. Evelyn Anton, welcome to the club ha. Nababaliw na yung matandang hukluban na yan. Si mamamatay tao at kriminal at magnanakaw na si Bulok na Rodrigo Duterte at Bulok na Sara Duterte at pamilyang Duterte at Bulok na Bongo at Bulok na Ronald De La Rosa na mga illegal drug lords. Galit si Evelyn Anton. O may alam din si Evelyn Anton ha. Federico Mandak, shout out ha. Huwag po tayong palilil lang kay Digong. Nagbabalat kayo na naman si Satanas. Gusto niyang tapatan ang Poong Nazareno. Hindi ka mananalo sa kanya. Puro ka balat kayo. Huwag po tayong palilin lang. Tayo, hindi tayo malilin lang. Oh. Eh, problema nga eh. Ang target niya si Excellency, di ba? Yan ang problema dyan. Kaya nga yan. Pag malalaman naman natin eh, kung nayari niya si Excellency. Di ba? Pag hindi na-revoke ang prangkisa ng SMNI, eh nayari. Di ba? Oh, yun lang yun. Yun na lang pagbabasihan natin. Oh. Pag hindi na ipatawag sa Senado si Kibulog, yari na. Lumambot na. Wala tayo doon. Maggagawa na ako ng ibang content. No, wala na. Kasi magngangak man tayo ng magngangak dito. Eh yung si Excellency, Excellency ka pa naman. Pag nangyari ka niyan, hindi ka na Excellency. Di ba? Lele Chang, shout out. Nagpapaawa lang yan. Hindi niya mauuto mga kaparian. Humihingi ng suporta yan sa mga Katoliko. Nek-nek mo. Pagkatapos mong ipapatay ang ilang mga pare, holy man ka na. Ngayon, gunggong. Ikaw pa talaga ang may sabing holy ha. Kahit matulog ka pa sa simbahan, hindi ka magiging holy, gagong digong nyo. Galit si Lily Chang. Ang pagiging holy ay binabase sa puso, hindi sa nguso. At bakit ganyan naman yung magbalita yung istasyon na yan? Mukhang bayad din para pag-usapan ang gawa-gawang survey ng Unitives. Siguradong may mga nag-survey dyan, mga trolls din nila. Kaya consistent yan consistent yan habang naka-payroll. Totoo. Lilichang ulit oh. Kuya Roque, mukhang break na sila ni Appointed Son. Bakit sa ibang simbahan na nagsisimba ang amo ni Kibs? Pwede pa huli man at appointed hulisan. Oo, totoo.
Sammy AJ, shout out Karox, Devil Clown, yan si Digong. David Alin Mendoza, shout out Hi Karox, mga Rocky Warriors. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ano po sabi ni Digonggong? Holy man daw po siya. Baka po ibig sabihin ay holy mamaw or holy manyakul. Wala na pong maniniwala sa mga pagsasabi niyang mama na yan. Kundi mga Dutertaning na lang. Kundi mga Dutertaning na lang. Totoo, daming Dutertaning kasi. Normando Reyes, shout out. Holy man si Digong. Baka naman holy man na siya ng ICC. Ito, yun ang nasabi ko eh. Baka holy man, Holy man. Todas ka, mother, pati daughter ka, User, sabi ni user, Ewan ko lang, kayo na ang bahala. Pero ako, kulamin mo ng 10 beses ay hindi pa rin. Hay nako. Palibhasat ganid, sabi niyo. Si Ted ulit, sabi ni Ted. Hindi pa umuupong Prime Minister, korupsyon agad. Biro mo, ginawa daw na 14 billion peso ang budget ng 2025 para lang pangbayad sa COMELEC at pambili ng pirma ng 12 million na botante, 100 piso kada pirma. Basta manalo lang daw ang tsatsya para maging parliament ang ating gobyerno. Kaya ang payo ko sa mga pinagbibili ang kanilang pirma ay mag-isip-isip sila dahil ang gagawin nila ay pagbibenta ng kaluluwa kay Satanas at pagkakalulo kay Juan. Maawa kayo sa ating bayan na iligmok ng malademonyong gobyerno. Tayo lamang ang pag-asa para ibangon ito, hindi para ilubog pa. Paano kaya matatauhan ang mga ito, Karoke? Siyempre, payag na ako. Hambalusin mo na, Karoke. Hiram lang tayo, takbo. Hiram lang yan. Takbo. Yo ka ba? Yun nga na ba, binibenta rin 100. Ano ba? Ng puto. Di ba kayo, ganun ba kababaw na lang ang tingin ng mga politiko na to sa mga masa? Nasa loob na, ganun ba kamura ang pirma? 100 piso, pipirma kayo? 100 mukal kayo mga baliw. Totoo lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Ako siguro ilang taon na lang. Kaya lang yung mga anak at kaapu-apuhan natin, kawawa naman. Oo. Ilang panahon na lang tayo sa mundo. Di ba? Don Juan, shout out. Huli at di holy. Walang libre at di ka makakalibre sa mga pinatay at pinapatay mo dito sa lupa. At sa itaas sigurado kang mapaparusahan, biyaheng impyerno ka at sumama at kumonsinti sa'yo. Totoo yan, Don Juan. Lita Alambat, shout out. Huli man na nga. Marilo Pabianak, shout out Good morning po, Tay Roque, and to all ka-warriors. Noong murahin niya ang mga kaparian, ang simbahan, pati Santo Papa, kinilabutan na po tayo. Paano pa yung sabing holy man na siya? Ito kaya ay advice pa din ng kanyang spiritual advisor. Isang appointed son at isang holy man. Wag naman niyang gamitin ang Panginoon sa pansariling interes na naman. Nakakalungkot po, Tay. Kung ganun din po ba, Tay? Pero wala pong imposible. Nawa nga po magsisi siya at magbalik loob habang may panahon pa siyang nabubuhay sa mundo, sa buntong ibabaw. God bless us po, Tay. Keep safe po. Gayun din ang mga ka-warriors. Ewan ko kung pwede pa siyang pero para sa akin, malabo na yan. Nanggagago na lang yun. Ito lang. Halo Lalia, shout out Wala bang saltik ang taong ganyan? Sagad na siya sa kasamaan. Kulang pa ang death penalty sa parusa sa kanya. Ano naman kaya ang dasal niya? Sa 3 beses siyang dumadalo sa misa. Pakitang tao lang yan at kumukuha ng simpatya sa mga nabudol niya dati. Gusto niyang makabudol muli. Sila ang
sila ang may hawak ng resources nung nakaupo pa siya. Posibleng naglaan talaga sila ng malaking pondo at ibinuhos sa vloggers, trolls, survey at iba pang DDS, kaya bulag sa katotohanan. Good day, Sir Rock, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia. Julius Alimbuyaw. Welcome to the club, Julius Alimbuyaw. Baka ibig niya sabihin, huli man dahil malapit nang mahuli. Pwede. Raul Villanada, shout out Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Salamat, Raul. Raul din ulit, Mukhang wala na sa hulog ang mga sinasabi ni Digong nyo. At kayang mag-alagad. At kanyang mga alagad. Holy man daw. Hindi na ito kinilabutan. Wala na yata kilabot sa katawan yan At wala, sa dami ng pinagsasabi niya na kasing ngalingan. Raul Villanada ulit, Baka magalit si Kibulok. Holy man din daw yun. Di ba? Hindi daw siya, baka siya nga nagsabi kay Digong, mula ngayon, bago ako huli ng FBI, dinideklara ko na ikaw ay isang holy man. Ay, nako. Raul Villanada ulit, Abay, nagsisimba pa pala, demonyo. Yun nga. Librado Ludovico ulit, Si Kabayo kaya nakalaya kasi umutot. Si Kabayo kaya nakalaya kasi umutot sa loob ng selda. Aba, ibang umutot ang kabayo. Mahaba ang utot. Mabantot pa. Joke lang po. Jose Dungaw. Welcome to the club, Jose Dungaw. Ang katulad mong humyango at mapagbalat kayo, dugong, dirty, ay hindi ka panipaniwala. Magpakailanman hindi na mahahango ang kaluluwa mo sa impyerno. Ewan ko sa kanya. Kuro loyalist, shout out. Welcome to the club, Kuro loyalist. Kakilakilabot, never again Duterte, master liar, sabi ni Kuro loyalist. Arnel Ganya. Welcome to the club, Arnel Ganya. Demonyo siya, sabi niya. User ulit, Good evening, Karoke. Nakapangingilabot ang balita na yan. Yung babae namang nagbabalita ay walang kagana-ganang pakinggan. Parang hindi pa nag-aalmusal. Mga tabogo, gising na. Huwag nang magpabudol sa mga politiko. Cassandra Daisy, shout out sabi niya. Sabi ni Digong nyo, holy man siya. Sabi ng ICC, huli man ka. Galing mo talaga, Mr. Rox. Narinig ko sa inyo yung dagdagan ko pa, posas man naman 2024, araw-araw ay All Souls Day ni Digong dahil 30,000 plus ang kaluluwa na nagbabantay sa kanya. Malapit na yan mawala sa sarili, kaya paiba-iba na ang mga statement. Pwede ang sinabi mo, Sandra. Ngayon kumakain naman ng pulburon. Cassandra Daisy ulit, Ibig mo sabihin, Pulse Asia na 78% ng Pilipino ay mga China, kaya tumaas sa survey rating ni Sara Dugas. Saan kayo nag-survey? Sa China? Mundo na ang kalaban ng mga DDS. Anong proof? Ayon, joint forces na ang Japan at US, Australia, India, European countries at iba pang nagpapadala ng warships sa Philippine Sea. Hooray Pinas, hooray Pinoy. Cassandra Daisy ulit, Happy birthday to our Rocky Warriors, JL. Si Jane Leibana. Bumabati pa sa'yo, pre, na. Edgardo Pangilinan. Welcome to the club. Baka Hulimaw. Reynaldo Gonzalez, shout out, Pinasa na ata ni Kibulok kay Digong kapangyarihan at naging huliman na.
May mas maganda pa. Sana. May mas maganda pa sana. Sira ulo man. Ano naman to? Criselda Tibay, welcome to the club. Laro-laro. Laro-laro lang naman yung survey nila. Huwag magtaka. Kalaban nila si BBM. Oh, di ba? Ruelio Asuncion, shout out. Lusartan, take ka, Sir Roque, para di taas presyon. Oh, nagte-take ako niyan. Maintenance ko yan eh. Michael Noble, shout out. Pambira ka, Rox. Ako'y napapasabay na lang sa iyo na matawa. Misael, shout out. Brother Eli Asisio, shout out. Rodelia Alpilor, shout out, sabi niya. Hello po, Karoke. Sir, sus, ano bago sa digong nyo na yan, sir? Kasuka na. Paloko niyan. Nuknuka na sinungaling talaga. Ala nang maniniwala dyan. May sayad ang maniniwala dyan, Karok. Salamat po at ingat po kayo. God bless po. At sa buong pamilya mo. God bless, Rodelia Alpilor. User ulit, oh. Ay, nakaisang oras na naman tayo, mga boss, oh. Karoke, yung ganyang mga banat ni Duterte, ang bentang-benta sa mga tabogo, totoo. Yung bang kahit alam nilang puro katarantaduhan na lang ang pinagsasabi, ay pinaniniwalaan ng mga tanga, gaya ng mga inimbentong mga bank accounts ni Senator Trillanes, na pati si Erwin Tulfo ay nagmukhang tanga dahil naniwala siya kay Duterte. Ikaw naman. Panginoon din ng Tulfo si Duterte, ano ba? Di ba? Tinker de Castro, shout out. Sabi niya, baka naman sa simbahan ni Kibuloy, pag sa Catholic Church, nagpunta si Duterte, kikidlat at masusunog yan. Di lalong nasunog ng arod. Tinker de Castro ulit, oh. Tama siya. He's a very holy man ng ICC, Oo, totoo, Rolando Resco, shout out. Mangmang at tanga lang maniniwala sa demonyong yan. Galit si Rolando Resco. 3JC Opo. Huli man, dahil huhuli na siya ng ICC. Tawa-tawa si Friend J, no? Rolando Cruz, shout out, Baka po maging pastor na digong at magtatayo ng sariling kingdom. Totoo, mission accomplished, mga boss. Emans Calona, nak, shout out. Aya Suleman, nak, shout out, Boyong Kong Balong, shout out. Hanggang bukas ulit, baka sakali, mamaya. Makapag-vlog ako ng konti para dito kay Grace Ching. Sa'yo, nakawalan ako ng gana kasing i-vlog tong baliw na to, sa totoo lang, Pero anyway, pilitin ko mamaya baka para maiparating sa kanya, Lapit lang ng bahay namin, ewan ko kung pero doon sa mga kapanood doon ng mga taga-Ittiagi, nyo sa kanya, pa-share nyo pag nagka-vlog uli ako mamaya, please. God bless, mga boss.